Excited na rin sina mommy at daddy na magka-baby tayo, no? Masayang wika ni Patricia kay Miguel habang naglalakad sila papunta sa may swimming pool. Pagkatapos kumain, yayan niyang asawa maglakad-lakad muna sa labas. Nakakawit ang mga kamay niya sa matipunong braso ng asawa. Oo nga, kahit si papa at mama ay gusto na nila magka-baby na tayo. Sagot ng lalaki. Talaga? Bulalas na. Yap, lalo na sa aming apat tayo nilang wala pang baby. Ayaw mo pa bang subukan? Lakas loob na tanong ni Patricia dito. Huminto si Miguel sa paglalakad at hinarap siya. Kinuha ang dalawang kamay niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng asawa. If you think handa ka na, handa na rin ako. Seryosong sabi ni Miguel sa kanya. Napangiti si Patricia at biglang napayakap sa asawa. I am ready, Miguel. I am ready. Naiiyak na sabi niya rito. Habang mahigpit na nakayakap sa asawa. Nais na kasi talaga niya magka-baby. Nais na niya makabuo ng pamilya nila ni Miguel. Alam niyang kapag nakabuo na sila, lalo pang tatatag ang pagsasama nila ng asawa. We can do that, sweetheart, if that's what you really want. Sabi ng asawa sa kanya nang kumalas sa pagkakayakap at hinarap siya nito. Nakita ng asawa ang mga luha niya, kaya naman ito na nagpunas ng mga iyon. Don't cry, sweetheart. Bulong ni Miguel at hinalikan siya sa noo. I love you and I will do anything to make you happy. Patuloy nito tinalikan siya sa pisngi, kasunod sa mga labi. Masasabi niyang wala na siyang mahihiling pa kay Miguel. Lahat ng gusto niya ibinibigay ni Miguel, kaya't siguro agad niyang minahal ito. Dahil ang daling mahalin ng taong katulad ni Miguel Montefalcon, na sweet, caring, and loving. Nagstay muna sila ng asawa sa labas ng bahay at pinanood ang mga bituin sa langit. Madalas ka bang tumambay dito? Tanong ni Miguel sa kanya habang nakahiga sa bench sa tabi ng pool. Andito ako sa tuwing nalulungkot ako. Madalas inaabot na ako ng hating gabi dito. Why? Madalas bang malungkot ang isang Patricia noon? Tanong nito na nakatitig sa kanya. Malungkot ang childhood ko. Amin ni Patricia. Why? Isa ako masunuring anak, Miguel. May pait na sabi niya. Why Kevin then? Tanong nito. Nilingon niya ang asawa. Alam niyang nais lang malaman ng asawa kung bakit siya nakipagrelasyon sa isang katulad lang ni Kevin. Si Kevin kasi ang unang nanligaw sa akin. So naisip ko na pwede ko siyang magamit para makapagrebelde sa daddy ko na lagi na lang ako minamandohan. Lagi na lang akong pinasusunod. To be honest, sinagot ko lang si Kevin para sana magrebelde. But it won't work out dahil nahanap ka ng daddy ko. Mahabang paliwanag niya. Yun naman kasi talaga ang totoo. Nais niyang maging ibang buhay niya. Yung hindi ang daddy niyang nagpapatakbo kundi siya. Kaya mo ba ako pinakasalan dahil sumunod ka lang sa mga magulang mo? Tanong ni Miguel sa kanya. Nilingon niya ito bago sumagot. Nakita niyang seryoso ang asawa. Nung una, oo. Di ko naman yung tinago sa'yo, hindi ba? Mag-isa lang akong anak nila at ayoko ma-disappoint sa akin ng mga magulang ko. Kaya sumunod ako sa gusto nila. But as you can see, I fell in love with you, Miguel. And I am happy now. Dagdag ni Patricia. Ngumiti ang asawa sa kanya. And also I love painting. But Dad hated it so much. May lungkot na sabi niya. Nais na niyang mas maging open sa asawa ngayon. Lalo na nasa plano nga na magka-baby. Kaya't nais na niyang ipaalam ang lahat ng tungkol sa kanya. Kung anong ayaw niya at kung anong gusto niya. Business course ang pinakuha sa akin ni Dad at pinagbawalan niya ako magpinta. Nasaktan ako pero wala naman akong magagawa kapag ginusto ng daddy ko. Malungkot na wika ni Patricia. Habang nakatingala sa mga bituin. What happened sa pagpipinta mo? Tinigilan mo ba? Nung una hindi ko tinigilan. Tinuloy ko pa din. Pero nahuli ako ni Dad at ayun, tinapon niyang lahat ng mga gamit ko. So doon ko na tuluyang tinigilan. Sagot niya at tumingin ng asawa. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Miguel. Yung painting mo sa office? Tanong nito. Matagal ko nang ginawa yun at tinago ko. Sagot niya at mapait nang umiti. Don't worry. If you want, you can pursue your dream. Pwede mong ipagpatuloy ang pagpipinta mo. Seryosong sabi ni Miguel. Napalingon siya sa asawa. Pinakatitigan niya ito. Sinusuri kung nagsasabi ba ito ng totoo na pwede niyang ipagpatuloy ang pagpipinta. Really? Alanganing tanong niya rito. Yes, you can, Patricia. Kung gusto mo, mag-enroll ka ulit. Hikayat pa ng asawa. No, kahit di na ako mag-aral, ang gusto ko lang ay makapagpinta ulit. Excited na sabi ni Patricia. You can do that, sweetheart. Bukas bibili na natin ang mga kailangan mo para makapagsimula ka na ulit magpinta. Talaga? Tilini niya sa sinabi ng asawa at mabilis na tumayo mula sa pagkakahiga at agad na mahigpit itong niyakap. Thank you so much, Miguel.
Napakaswerte ko talaga sa'yo. I want you to be happy, sweetheart. Sagot nito sa kanya. Kumalas siya sa yakap ng asawa at hinarap ito. Masasabi niyang lalo naging gwapo sa kanya si Miguel. You always make me happy, Miguel. Lahat na lang ibinibigay mo sa akin. Dahil ganon kita kamahal, Patricia. Alam mo yan, sa'yo ko lang nakaramdam ng ganito. Sagot nito sa kanya. Mahal din kita, Miguel. At tinawakan niya ang pisngi ng asawa. Siya na ang tumawid sa kahiblang pagitan ng kanilang mga labi. Hinalikan niya ng buong tamis at buong pagmamahal ang mga labi ng asawa. Sa ilalim ng mga bituin sa langit, matapos ang mahabang pagkahalikan nila, hinihingal silang pareho na maghiwalay ang kanilang mga labi. Let us go to your room. I cannot take you here. Bulong ni Miguel. Let's go. Mabilis sa sagot ni Patricia. At tawa kamay sila naglakad papasok sa loob ng bahay. Wala naman siguro nakakita sa paghahalikan nilang asawa. Hindi kasi niya napigilan ang sarili nang sabihin ng asawang pwede siyang magpinta ulit. Sa gabing ito, dalawang hiling niya ang tinupad ng asawa. Ang magkakaroon na sila ng baby soon at ang may pagpapatuloy niya ang pagpipinta na siyang hilig naman talaga niya. Pagdating sa silid ni Patricia, agad sinuri ng asawang buong silid. Maayos ang buong silid niya. Tulad nung iwan niya ito na ma-engage siya kay Miguel. Bigla tuloy niyang namiss ang kwarto niya. Nice room. Pambabae talaga. Wikan ni Miguel at dinampot ang baby picture niya sa may tukador. Ang cute ko ng bata, no? Pagmamalaki ni Patricia, habang pareho nilang tinitingnan ang larawan. Ganito siguro magiging baby natin. Nakangiting wika ni Miguel. Napangiti siya at pinamulahan ng pisngi. Muling ibinalik ng asawang larawan sa tukador at hinarap siya. You can have everything you want, Patricia. I will make you happy. Malambing na sabi ng asawa at tinawakan siya sa mukha. Thank you, Miguel. Pasalamat niya at tinama ang mga kamay ng asawa sa pisngi niya. I love you and I'm willing to give and do anything for you, Patricia. Sabi pa nito at yumuko para halikan ang mga labi niya. Gumanti siya ng halik sa asawa. Baka ito na ang simula nila sa pagbubuo ng kanilang baby. Baka ngayong gabi maramdaman na niya ng buong buo ang pagmamahal sa kanya ng asawa. Masusubukan na natin ngayon ang tibay ng kama mo. Biro pa ni Miguel sa kanya habang humahakbang ito kasama siya palapit sa kama niya. Matibay yan, I guess. Kaya tayo. Nakangiting sagot ni Patricia sa asawa at sabay silang bumagsak sa malambot na kama. Ramdam niyang pigil ng asawang bigat nito mula sa ibabaw niya. Ramdam niyang ayaw siya nitong masaktan. Tulad ng palagi nitong ginagawa sa tuwing magtatalik sila. Are you sure about the baby? Tanong pa nito sa kanya. Yes, I am sure. I want a baby now. I am ready to be a mom. Sagot niya sabay tango. Handa na ako sa ikalawang yugto ng pagsasama natin, Miguel. I know na hindi mo kami pababayaan na magiging anak natin. Patuloy ni Patricia habang nakatingin sa mga mata ng asawa. I am ready to be a dad too. Nakangiting sagot naman ni Miguel sa kanya. I love you, Patricia. I love you so much, Miguel. At nang gabing yon, naramdaman ni Patricia ang pagiging buo. Wala siyang sinayang na oras para iparamdam sa isa't isa ang pagmamahal nila. Saan tayo pupunta? Tanong ni Patricia kay Miguel nang umakyat sila sa rooftop ng Monte Falcon condo. You'll see. Nakangiting sagot nito sa kanya. Wala siyang ideya kung bakit sila umakyat ng asawa sa itaas ng building. Mukhang may pa-surprise sa kanya si Miguel. Ngayon pa lang nai-excite na tuloy siya. Pagdating sa itaas, malakas na hangin at ingay ang sumalubong sa kanya. Kumunot ang noon ni Patricia na makita ang helicopter ng asawa sa taas. Saan tayo pupunta? Tanong nga at nilingon ng asawa sa tabi. Sa isla, for our second honeymoon. Malambing na sagot ni Miguel at hinalikan siya sa pisngi. Napangiti naman si Patricia. Alam niyang ang second honeymoon nilang gagawin ay para magka-baby na sila at excited na talaga siya. Honeymoon para magka-baby na tayo? Tumango si Miguel sabay yakap na mahigpit sa kanya. Thank you, Miguel. Thank you. Wika niya sa asawa habang mahigpit na nakayakap. Hanggang sa loob ng helicopter, hindi mawala-wala ang ngiti ni Patricia sa mga labi. Nanatili din siya nakapulupot sa braso ng asawa. Hindi kasi niya mapigil ng excitement, lalo na't paniguradong hindi sila aalis ng isla na hindi siya nabubuntis. Pagdating sa isla, agad ding umalis ang helicopter at naiwan silang dalawa lang ng asawa. Hanggang kailan ang honeymoon natin? Tanong ni Patricia kay Miguel na makapasok na sila sa loob ng bahay. 3 days tayo dito at babalik tayo kung sakaling di ka pa rin nabubuntis. Sagot ng asawa sa kanya nang may baba na mga gamit nila. Bakit di mo agad sinabi sa akin? Di sana nakapaghanda ako?
Nakasimangot at tanong niya at lumapit sa asawa. Agad naman siyang hinawakan ng asawa sa bewang at hinila palapit dito. I want to surprise you. Sagot nito at hinalikan siya sa noo. Salamat. Wika niya at niyakap ito na mahigpit. May isa pa akong surprise sa'yo. Bulong nito sa tenga niya. Come here. Anyaya niya sa asawa at hinawakan siya sa kamay at naglakad sila papunta sa isang silid na nakasarado. Miguel, baka kung ano to ha? Kunwari sabi niya. I know na magugustuhan mo. Sagot nito at pinihit ang doorknob. Tinulak nito ang pinto papasok. Get in. Ngumiti si Patricia at naglakad papasok sa loob. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita sa loob ng silid. Hindi siya agad nakapagsalita. Nanatiling nakabukas ang bibig niya habang isa-isang pinagmamasa ng mga kagamitan sa loob. Mga gamit iyon sa pagpipinta. Kumpleto lahat at bagong-bago rin. At higit sa lahat marami. As in marami talaga. Mapipinta na niya lahat ng gusto niya. Naiiyak si Patricia na nilingon si Miguel na nakatayo sa may likuran niya. Natutop niya ang sariling bibig para mapigilan ang pagpipi sa sobrang kaligayahan. Miguel! Anas niya. Naglakad palapit sa kanyang asawa at hinakbakan siya sa magkabilang pisngi. You deserved it, sweetheart. You can paint anything you want now. Magagawa mo ng hilig mo. Sabi nito sa kanya. Ewan niya kung bakit sobrang emosyonal siya at di mapigilan na maiyak sa sobrang tuwa. Don't cry, sweetheart. Bulong nito at kinabig siya payakap. Para naman siyang batang napahagulhol ng iyak. Hindi naman talaga siya iyakin. Sadyang naiiyak lang siya sa sobrang tuwa ngayon. Masyado kasing ginagalingan ng asawa niya sa pagpapakilig sa kanya at pagbibigay ng lahat ng gusto niya. Pwede mo nang simulan ang pagpipinta mo mamaya. Nakangiting wika ni Miguel sa kanya at hinawi ang makapal na kortina sa loob ng silid. Napawaw siya nang makita kung anong tinatakpan na makapal na kortinang iyon sa bentanang salamin. Mula sa loob ng silid, nakikita niya ang kagandahan ng isla. Malinis na tubig, mga puno at kalangitan. Ang ganda! Bulalas ni Patricia at lumapit sa may salaming bintana para makita ng malapit ang dagat. Perfect! Wika pa niya. Sabi ko na magugustuhan mong view dito at makakapagpinta ka ng maayos. Sabi pa ni Miguel sa kanya. Naramdaman niya ang paglapit ng asawa sa kinatatayuan niya at mula sa likuran niyakap siya nito. Siniksik sa leeg niya ang mukha nito habang nakapulupot sa maliit niyang bewang ang mga kamay nito. Napangiti siya at hinawakan ang kamay nito. Thank you for everything, Miguel. Kung wala ka baka hindi ko na magagawa ang lahat ng to. Seryosong wika ni Patricia. You don't have to say thank you all the time, Patricia. You are my wife and it is my duty to make you happy. Buong pusong wika ni Miguel. Umikot siya paharap sa asawa, sinandal ang likuran sa salamin at tumingin sa mga mata nito. And it is my duty too to satisfy your needs. Lahat ng kaya kong gawin ay ibibigay ko sa iyo, Miguel. Malambing na wika ni Patricia bago tinawid ang pagitan nila at naglapat ang mga labi nila. Gumanti si Miguel ng halik na sing-init at sing-pusok na mga halik niya rito. Kahit saan at kahit anong posisyon, papayag siyang magpaangkin sa asawa dahil mahal na mahal niya ito. At alam niyang mahal na mahal din siya ng asawa. Pareho sila ng nararamdaman sa isa't isa. Hindi niya masasabing perpekto ang relasyon nila ng asawa. Pero para sa kanya, Miguel is a perfect husband. Wala na siyang mahihiling pa sa isang Miguel Montefalcon. I love you. Bulong niya matapos siyang maangkin ng asawa at naramdaman niya ang mainit na likido ng asawa na pumasok sa katawan niya. Alam niyang yun na ang pag-asa nila magkaanak ng asawa. I love you so much. Sagot ng asawa sa kanya, tinalikan siya sa mga labi. Pareho silang humihingal at nakahiga sa may sahig. Nakatingin sa labas ng binsana kung saan asul ang ulap na kanilang matatanaw. Maybe, malapit na si baby. Bulong niya at tinawakan ng hubad na tiyan. Ganon siya ka-excited magka-baby. Mula na mapag-usapan nilang mag-baby na, binibilang na yata niyang bawat likidong napapasok ng asawa sa kanya para magka-baby na sila. Isa pa'y mas nasisiyan siya ngayon dahil ramdam na ramdam niya ang init ng asawa sa loob ng katawan niya. I will do anything to make you pregnant, sagot ni Miguel. Tumagilid siya at niyakap ang asawa. You are the best husband, Miguel. I know, and you are the most precious wife, Patricia. Matapos ang ginawa nilang walang kapagurang pagtatalik, nagutom sila at sa kusina sila sumunod na nagtungo. Si Miguel ang nagpresentang magluto ng kakainin nila. Sabi nga niya, perfect masyado ang asawa niya. Lahat kaya nitong gawin para sa kanya. Paano ka natutong magluto? Nagtatakang tanong ni Patricia sa asawa. Knowing the Montefalcon's feeling,
Lagi niyang may mga kasambahay na nakasunod sa bawat galaw ng mga ito. Sa States, ako lang mag-isa doon kaya natuto ko. Sagot nito sa kanya. Mabuti pa ka, napaka-independent. Sabi niya at naupo sa lababo ko sa naghihiwa si Miguel. Mag-isa ka lang nilang anak kaya marahil hindi ka nila nagawang pabayaan mag-isa. Sagot naman ni Miguel. Yan nga lang din ang naisip ko. Nakasimangot na sagot ni Patricia. They love you so much kaya ganoon sila sa'yo. Dagdag pa nito. Siguro nga dahil kahit papaano tumama si daddy sa pagpili sa'yo na maging asawa ko. Exactly. Mabilis na sagot ni Miguel at tinalikan siya sa mga labi. Paano kaya nalaman ni daddy na pwede tayong ma-inlove sa isa't isa, no? Tanong niya kay Miguel habang kumakain na sila. Mashed potato and chicken ang niluto ni Miguel para sa kanila. Well, ako rin nagtataka eh. Sa sarili ko nung una, maybe that's how mysterious love can do. Kaya lang, second choice lang ako ng papa mo. Nakasimangot na wika ni Patricia bago sumubo ng pagkain. Hindi pa rin kasi maalis sa isip niya ang pagiging second choice lang niya bilang Mrs. Montefalcon. Patricia, saway ng asawa sa kanya. Naisip ko lang, what if kayo ni Andrea nagkatuluyan? Tanong niya at nilingon ng asawa. Kumunot ang noon nito at inling ang ulo. Sinabi ko naman sa'yo, wala ko naramdaman kahit ano para kay Andrea. Kaya agad kong sinabi kay Papa na I am not ready. Sagot nito. And then you came into my life, Patricia, at naging handa na ako. Dagdag ni Miguel. Ang corny. Biro niya sa asawa at hinagisan ng butil ng maisang asawa. You are in love sa corny na to. Sagot nito sabay kindat pa sa kanya. Indeed, I am in love with you. Pakit na sagot niya kay Miguel. Sino bang mag-aakala ng isang tulad ni Miguel Montefalcon na isang successful architect, businessman ay may ganitong side din? Kung titingnan kasi ang asawa, he looks tough and intimidating. But deep inside pala may soft heart and he is romantic too. Alam na alam ni Miguel kung paano paluluksuhin ang puso niya. Kuhang-kuha ng asawang kiliti niya at higit sa lahat handa nitong gawin at ibigay lahat para sa kanya. Kanina pa siya paikot-ikot at hindi mapakali sa loob ng silid nila ni Patricia. Nasa loob ng banyo si Patricia at nagpe-pregnancy test. Iisa lamang ang dasal nila mag-asawa na sana nakabuo na sila. Alam niyang magiging masaya si Patricia kung magbubuntis na ito. Siya man ay hindi niya may tagong excitement na nararamdaman kung sakaling nakabuo na nga sila ng asawa. Buwan na lang ang bibilangan at makikita na nila ang pangalan nila. Patricia, are you done? Tanong ni Miguel sa asawa na hindi pa rin lumalabas ng banyo. Kumatok pa siya sa pintuan. Maya-maya pa, lumabas na nga ng banyo si Patricia. Wala itong ekspresyon sa mukha. Kumunot ang noo niya at sinulyapan ng kamay nito ang hawak ng puting box. Patricia! Tawag niyang muli sa asawa at lumapit pa rito. I'm pregnant, Miguel! Masayang wika ni Patricia. Nang marinig ni Miguel ang sinabi ni Patricia, bigla niya itong binuhat at iikot sa ere. Buntis na ang asawa niya. Magkakababy na sila. Mabubuo na ang pamilya nila. Miguel, napakasaya ko! Tili ng asawa niya habang buhat-buhat niya ito. Daddy na ako! Daddy na ako! Hiyaw naman ni Miguel. Yes, Miguel, daddy ka na! At magiging mommy na ako. Let's celebrate! Sabi ni Miguel ng ibaba ang asawa. Mag-dinner tayo mamaya. Susunduin kita sa office mo. Wika pa ni Miguel. Tumayo si Patricia bago siya biglang niyakap na mahigpit. Thank you, Miguel, for making my dreams come true. Naiiyak na sambit ni Patricia sa kanya. You complete me, Patricia, and I am more thankful. Sagot ni Miguel at niyakap na mahigpit ang asawa. Ngayon lang niya naramdaman ng ganito kasaya. Ngayon lang siya naging masaya ng ganito. At dahil lahat iyon kay Patricia. Ang dami ng binago sa kanya ng asawa. Ang daming iminulot sa kanya ng asawa sa larangan ng pag-ibig at pagmamahal. Inihahatid ni Miguel si Patricia hanggang sa loob ng opisina nito. Nais kasi niyang safe na makarating ang asawa. Ngayong buntis na ito, kailangan niyang alagaan ng maigi ang asawa niya. Sa ngayon, hahayaan niya muna ito magtrabaho. Pero sa mga susunod na buwan, pahintuin na muna ito para makapagpahinga. At maalagaan ang pagbubuntis nito. Susunduin kita mamaya para sa dinner. Wika ni Miguel na makapasok na sila sa loob ng opisina. Sure thing. Sagot nito na hindi pa rin inaalis ang mga kamay sa braso niya. Ramdam niyang naglalambing ang asawa. Eat your lunch on time and call me if you need anything. Bilin pa ni Miguel kay Patricia. Yes, Daddy? Nangingiting sagot ng asawa. Ewan niya pero para siyang kinikilig na ewan sa tinawag sa kanya ng asawa. Bukas magpapaschedule na tayo sa ubi ni Rica para siya na rin ang tumingin sa'yo. Wika pa ni Miguel. Excited na siyang malaman kung ilang weeks na ba ang baby nila.
para masimulan na niya ang pagbibilang sa pagdating nito. Sige. Malambing na sagot ni Patricia sa asawa at yumakap pa ito sa kanya. Halatang naglalambing ito sa kanya. Baka hindi ako makapasok sa trabaho niyan. Biro ni Miguel at niyakap din ito. Siya man ay tila ayaw niyang humiwalay muna sa asawa. Sige na nga, pasok ka na nga muna. Basta mamaya sunduin mo ko ng maaga ha? Wika ni Patricia sa kanya. Nga tila nagtatampo pa nga ito. Huwag ka nang magtampo, sabi ni Miguel at kinurot ang ilong nito. Ouch! Simangot ito sa kanya. Susunduin kita mamaya na maaga. Sagot ni Miguel at hinalikan na sa mga labi ang asawa at nagpaalam na rito. Kung hindi pa siya aalis, alam niyang baka kung saan naman mapunta ang ginagawa nila. 2 linggo na. Wala na makabalik sila na San Andres galing isla at walang araw na hindi niya inaangkin ng asawa para mabuntis na ito. Kinatuwa naman niyang nagbunga na agad ang ginawa nilang asawa. Pagdating sa opisina na wala siya sa mood na makita si Andrea sa loob ng opisina niya. Hindi makabubuti sa asawang pagbabalik ni Andrea. Panigurado mag-iisip na hindi maganda si Patricia ngayong bumalik na si Andrea. May plano na si Garrett para mawala na ng tuluyan si Andrea sa Monte Falcon condo sa San Andres at para hindi na sila magugulo pa ng babae. Hindi naman pumasok sa isip ni Miguel na maghahabol pa si Andrea sa kanya. Nang ipakilala ng ama si Andrea, ay agad niyang sinabi sa ama na hindi siya mapipilit ng ama na pakasalan ng babae. Well, yes, Andrea is beautiful, intelligent and rich. Ang hindi lang niya nagustuhan kay Andrea ang pagiging liberated nito. Hindi ang tipo ni Andrea ang babaeng pagbibigyan niya ng pangalan niya. Hi, Miguel. Bati nito sa kanya at ngumiti pa. What are you doing here? Malamig na tanong ni Miguel dito. Nais niyang iparamdam kay Andrea na hindi ito welcome sa opisina niya. Hindi mo ba ako na-miss? Tanong nito at lumakad palapit sa kanya. Akmang hahawakan siya nito nang tabigin niyang kamay nito at mabilis na nilagpasan ito. Marami akong trabaho, Andrea. Kung may kailangan ka, sabihin mo na at makakaalis ka na. Mariing wika ni Miguel at naupo sa swivel chair. How is Patricia? Okay lang ba siya? Napaangat siya ng mukha nang banggitin itong pangalan ng asawa. Masamang tingin ang ipinukol niya rito. Kung balak nitong guluhin si Patricia, mabuti pang wag na nitong ituloy. Lalo't buntis ang asawa niya kaya hindi siya magdadalawang isip na gawin ng lahat kung sakaling gawa nito ng hindi magandang asawa. I am warning you, Andrea. Wag na wag mong gagalawin si Patricia. Seryosong wika ni Miguel dito. Wow! What happened to Miguel Montefalco na walang pakialam sa feeling sa mga babaeng kinakama niya? Tuya ni Andrea sa kanya. Masamang tingin lang ay pinukol niya sa babae at tiniling ang ulo bago sinimula na magtrabaho. Oh my God! Are you in love with your wife, Miguel? Bulalas ito. Bumuntong hininga si Miguel at tinihagis ang ballpen na hawak saka sumandal sa upuan. Tinignan ang nanlalaki mga mata ni Andrea na tila hindi makapaniwala na pwede siyang ma-inlove sa asawa niya. Yes, I'm in love with my wife. I love Patricia. At kung magbabalak kang manggulo, I'm warning you. Huwag mo nang ituloy pa. Matigas na banta niya rito. Napalunok si Andrea habang nakatingin sa kanya. Nakita niya ang takot o kung ano sa mga mata nito. I can't believe you. How come na-inlove ka sa babaeng clumsy na yun? Kunot noong tanong nito. Wala siyang explanation kung paano siya na-inlove sa asawa. Basta't ang alam niya, mahal niya si Patricia at paprotekta niyang asawa ano man ang mangyari. None of your business, Andrea. If you don't mind, will you please leave my office? Sagot ni Miguel at muling binalik sa trabaho ang atensyon. This is insane, Miguel. Bulong nito bago ito tumalikod at naglakad palabas ng opisina. Nagbuga siya ng hangin at paring ipinikit ang mga mata. Kailangan na niyang umaksyon para mawala na si Andrea sa kumpanya. Mabilis niyang tinawagan si Garrett para sabihin na madaliin na nito ang pagbili sa shares ni Andrea. At kung sakali naman na kaya niyang i-pull out ang investment ni Andrea sa kondo, malaking mawawala, oo. Pero alam niyang magiging ligtas naman ang asawa niya sa panggugulo ni Andrea. Lalo na't buntis ito ngayon. Kailangan niyang iiwas sa stress ang asawa. Matapos makausap si Garrett, nagring ang cellphone ni Miguel. Ang abogado niya tumatawag. Kumunot ang noo niya. Matagal nang hindi tumatawag sa kanyang abogado. Wag naman sanang problema kay Kevin ang itinatawag nito. Mr. Montefalcon, bungad nito. Ano yun? About Kevin, sir. Nakapagpiyansa na po siya. Nakalaya na kagabi pa. What? Bulalas ni Miguel at napatayo mula sa kinauupuan. Pakiramdam niya'y lumaki ang ulo niya sa natanggap na balita mula sa abogado. Hindi pwedeng makalaya si Kevin ngayon. Hindi pwede. Mariing wika ni Miguel sa sarili. San kaya nakakuha ng malaking pera si Kevin para makalaya ito?
Panibagong gulo na naman kaya ang dala nito sa kanila mag-asawa? At dito na po nagtatapos ang ika-17 kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po and God bless!